Isang makasaysayang araw para sa bansa ang naganap noong ika-21 ng Setyembre ngayong taon, kung saan nagmarcha patungong Mindiola ang September 21 People's Movement Against Corruption o Stop Corruption, kasama ang iba't ibang makabayang samahan at ilang grupo upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa katiwalian. Dito kanilang ipinakita ang buong suporta ng taong bayan sa mahakbang laban sa mga palpak at ghost flood control project. Ayon kay Giselle Albano, tagapagsalita ng grupo, buo ang kanilang tiwala dahil sa pagpapatupad ng Pangulo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nandito naman tayo dahil sa corruption. Dahil ito yung mga henerasyon na nanakawan pa ng gobyerno. Kaya ngayon gusto namin lahat ng buong Pilipino, sambayan ng Pilipino na itigil na yung corruption para sa kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Kanila ring pinahahalagahan ang pagsisiwalat ng katiwalian na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng DPWH, mga private contractors at ilang mambabatas. Panawagan rin ng grupo na papanagutin, ikulong at pagbayarin ang lahat ng mapapatunayang sangkot sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Pinaglalaban matapos ang korupsyon, mabigyan ng hustisya ang mga nanakawan ng taong bayan. Pera ng taong bayan yan eh. Sa kanilang pahayag, binigyan nila na ang flood control projects ay dapat nagliligtas ng buhay at ari-arian, ngunit nagiging kasangkapan pa ito upang lumala ang katiwalian. Corruption lang naman ang importante rito, dapat matigil na eh. Kawawa naman tayong lahat eh. Bahang-baha tayo, lubog na lubog tayo, di ba? So naintindihan namin yung iba na nagrarally para sa korupsyon. Yun lang, lahat tayo iisang aim natin. Korupsyon, tigilan na. Tama na, sobra na. Nagpakita rin ng pagkakaisa ang iba't ibang sektor mula sa kabataan, manggagawa at mga organisasyong panlipunan. Isa rin sa mga tampok ng pagtitipon ay ang sama-samang pagpalo at pagsira sa effigy na tinatawag na Paldong Kurakot. Ang effigy ay sumasagisag sa mga tiwaling opisyal, politiko at kontratista na nagsasamantala sa kaban ng bayan. Matapos ang programa, nagsagawa ng panalangin ang mga kalahok para sa kapayapaan ng bansa. Ipinahayag ng mga grupo na hindi sila titigil sa kanilang advokasya hanggat hindi nagtatagumpay ang laban kontra katiwalian. Tiniyak nilang magpapatuloy ang kanilang suporta sa kampanya laban sa korupsyon. Kanila ring pinaniniwalaan na ang pagkilos ng mga mamamayan ang magiging susi upang mapanagot ang mga tiwaling sangkot sa mga proyekto ng gobyerno. Sa kanila pang pahayag, ang rally ay nagsilbing tinig ng bayan laban sa katiwalian at panawagan na rin para sa mas malinis na pamahalaan. Samantala, ayon sa datos nitong pasado alas 8 ng umaga ngayong Lunes, September 22, nasa 76 na sibilyan ang nasugatan, kabilang ang 73 pulis nang mauwi sa kaguluhan ng kilos protesta laban sa katiwalian sa Ayala Bridge at Mindiola, Manila. Ayon pa sa Philippine National Police o PNP, ilang minor de edad ang nasa likod ng pambabato at pagsusunod ng gulong, ngunit sila ay nailigtas at hindi inaresto. 17 individual ang kasalukuyang nasa kustodiya ng Manila Police District. Naitala rin ang pagsunog ng motorsiklo, pagkabasag ng payloader at pagsabog ng hindi pa matukoy na sanhi sa lugar ng insidente. Patuloy namang gumagamit ng facial recognition ang mga otoridad para matukoy at mahuli ang iba pang responsable. Habang nananawagan rin ang PNP sa publiko na manatiling mapayapa sa kanilang mga pagkilos. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.